And thank you, Lord, for your protection sa anak ni Sister Edith and Brother Jerry, si Hazel, sa proteksyon na ginawa niya. Thank you so much, Lord, dahil ang hirap makakita what really happened. Ay may laging rason kung bakit nangyari yon. Say praise the Lord. Thank you, Lord, na yung may mga ubo, may mga sipon, andito pa rin. May mga lagnat, lahat na lang. Thank you, Jesus. Na bawat gising natin, may sunshine pa. Mayroon pang hindi man physical, literal, spiritual. Lord, thank you. Dahil hindi kami exempted sa darkness ng mundo. Andyan palagi yan. But itong nangyari sa California, ano kayang may idea ba tayo? Lahat ba tayo naka-monitor, may idea? Ano kayang pinagsasabi ni Brother Sam sa California? Ano kaya may nangyari? Andun yung Hollywood. Andun yung sentro ng mga movies. Sa India, Bollywood. Sa atin dito, MMFF. Talaga naman. Pero ito, unahin na natin ito. Para at least may idea tayong lahat. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, what really happened before the day na nasunog yung halos buong parts ng California na yun. Nakacheck kami. Ito. Good evening and welcome to the 82nd Golden Globes. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. Mocking God and using his name as a cuss word is nothing new for Hollywood. But less than 48 hours after the Golden Globes blasphemy, Hollywood was on fire. Tonight, a new fire breaking out late this evening in the Hollywood Hills. Who would have ever thought this? Los Angeles is on fire. This is new aerial video of a 6th fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Firefighters there doing everything they can, but there simply aren't enough of them to fight the horror that has exploded. Right now, people are rushing to escape the Hollywood Hills. Brand new fire exploded down the Hollywood Hills, making a beeline for the iconic heart of the entertainment industry. It is like driving through hell itself down here. Literally through hell. Tens of thousands of people have fled for their lives, abandoning their cars when they could go no further. A new fire erupting in the Hollywood Hills, marching toward iconic landmarks. More than 130,000 people were under evacuation orders across Southern California. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles, threatening landmarks like the Dolby Theater, where the Oscar ceremony is to be held in just a few weeks. Thank you, Brother Roman. Ilang libong ektarya. Tama lang dapat palitan na nila tong pangalang Hollywood Hills, Hollywood Hell. Yung imperno na yung nangyari. Hindi na hills, hell na yung ipapalit nila dyan. The Word of God is always true. The Word of God is always powerful. Lord, we are so thankful, Lord Jesus. Why? Exodus 20 verse 7, pasuyo ba the Roman? Exodus 20 verse 7. Hindi pa yan yung topic natin. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Sabi niya, wag mong dadalhin, wag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, walang kwenta. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
No, sapagkat hindi aariin ng Diyos na walang sala yung tao na gumamit sa kanyang pangalan sa walang kakwenta-kwenta. No? No, ang daming pwedeng joke, ang daming pwedeng biro. No, ultimo ba naman pangalan ng Creator gagawin niyo pang katatawanan, and that is blasphemy against God. No, so kung mayroon pang hindi naniniwala sa Sodom and Gomorrah, posible No, mas malaki pa ito sa Sodom and Gomorrah. No, yung by acres, by hectares, mas malaki ito. No, so marami ng ito yung sinasabi natin, no, magbiro ka lang sa lasing, pero ito lalo na ito. No, ang daming pwedeng biro, pero ang pangalan ng Diyos hindi pwedeng gawing katatawanan, especially to us mga kapatid. It is our salvation. No, it is the Word of God who has given us life. No, ito ang salita ng Diyos na nagbigay, and every knee should bow in that name. No, pero anong akala ng mga tao na ito? No, dahil Hollywood kami, celebrities kami, no, lahat ng bahay. Anak ni Kamala Harris, Jennifer Aniston, sino pa yung mga si Paris Hilton, no, ang dami nang nakatira doon. No, kasi pag sinabing Hollywood, para bang nakatira sa Forbes. No, parang big time. No, ayan, no, lahat ng pinagmamalaki nyo, akala nyo kung sino kayo. No, a strong east wind. No, yung hangin galing sa east part ng California papunta sa west. No? No. Yung hangin na yon, may season yon. May isang nagpaliwanag diyan na taga doon mismo. Sabi niya pag dumating, just like yung panahon nila sa ngayon, yung area na yan, pag season na, yung hangin diyan, no, normal situation. No, every time dumadaan yung hangin diyan sa area ng mga kabundukan na yan ng California, no, umaabot yan ng 120 miles per hour. No, miles, hindi kilometro. No, 120 miles, i-times mo pa yan sa 1.6 per kilometer. No, at yun ay umaabot ng 200 miles. No, yung bilis, kaya sabi nila yung hangin diyan parang dumadaan na bagyo. Ipo-ipo yung bilis. So paano mo papatayin yan? No, nadagdagan pa na wala pa silang tubig, no, dahil magaling yung governor nila, pinroteksyonan yung maliliit na isda para hindi daw mawala. So, konti lang yung tubig sa mga lawa nila, sa mga rivers nila dahil dinivert yung tubig. So, ganun ang nangyari, wala silang tubig. So, again, no, yung mga tao, ano pinagmamalaki nila? No, pero ang utak natin ng mga tao, kagaya ng mga, buti hindi sila lahat dun biglang pinadalhan ng Diyos ng apoy, ang bait pa rin ng Diyos, No, para bang, and sometimes, no, ang daming collateral dahil sa mga tao lang na iilan na gumawa ng kalukuhan, pero ipapakita ng Diyos dahil sa ginawa nyo, ito damay-damay na ito lahat. No, and the Word of God is always true. No? Instead na papurihan, bigyan ng honor ang pangalan ng Diyos to the highest praises, tapos gawing katatawanan. Tsaka wala man lang isa doon na tumayo. At nagsabi, magbiro lang kayo ng bagay, wag yung bagay na yan, masyado kayong, pero wala pare-pareho utak. God bless America. Ngayon, godless America. And Lord, again, we are so thankful na yun, protection. May mga pamilya man tayo doon sa California, mga mahal sa buhay, Lord, thank you so much. Yan ay patunay lang that if God will decide kung anong may pagmalaki ng tao, wala talaga. But Lord, thank you so much that we have found favor in your sight. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Ang dami palang may birthday ng January. Naglabasan. But Lord, thank you. Thank you, Jesus, for the good health that you've given us. And sa my birthday ngayon, lilipas din yan. Happy birthday sa may mga birthday. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Luke. Luke chapter 18. 18 verse 1.
And he spake a parable. No, si Jesus Christ, kasi yung mga chapters na ito, sunod-sunod ito, lahat, halos mga parable, mga talinhaga. Gumagamit si Jesus ng parable para mabilis maintindihan ng mga tao na may interest sa kanya na makinig ng kanyang mga salita. No, gumagamit siya ng paghahambing doon sa mga bagay na everyday nararanasan ng tao. No, nire-relate niya dyan para mabilis natin maintindihan yung sinasabi ni Jesus mismo. Pero doon sa mga tao na walang interest, iba ang motibo sa pagpunta at paglapit sa kanya, ang parable ay lalong nagiging madilim, no, sa kanilang paningin, kanilang pandinig, dahil iba ang kanilang motibo. No, and he spake a parable unto them, mga talinhaga, to this end, that man ought always to pray and not to faint. No. Sabi ni Jesus, sabi niya, yung mga tao, no, tayo na mga tao ay dapat laging manalangin. No, laging mag-pray, laging manalangin. At huwag mag-faint, manghina, mga glupaypay. No, sabi niya, huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong pumasok sa doubt, pagdududa, pag-alinlangan. Huwag manaig yung ating takot, yung ating kawalang pananampalataya, yung discouragement, yung mga excuses na ang Diyos ay hindi na sumasagot sa prayers natin. Huwag tayong pumasok dyan. At ang gustong mangyari ni Jesus, sabi niya, tayo na mga tao kailangan mag-pray palagi. You know, shall we pray? O kaya mag-pray muna tayo. Lord, thank you so much for the grace, for your mercy. Thank you, Lord, sa healing ng bawat kapatiran na may mga karamdaman. Lord, remember always, thank you for giving strength again to Brother Dennis. Sa papa ni Doc Ning, thank you, Jesus, for giving him strength. Bawat isa sa amin, Lord Jesus, na nandito, Lord, thank you. Continue to bless your word. Thank you for your protection. Thank you for your love. Thank you for your mercy. And thank you for the sunshine that you've given us in our lives. Lord, we love you so much. Bless your word, Lord Jesus. We cannot do this alone, Lord. We need you, Jesus. We need you. We do this with all humility. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, Persistency. No, persistence lang nakalagay. No, pero okay lang yan. Ako yun yatang tinext ko, Brother Roman. No? Tapos iba yung sa notebook ko, persistency. If symptoms persist, consult your doctor. No? Pag ang sintomas daw ay nagporsige, persistency means pagpuporsige. No, pagpapatuloy, no? So persistency. No, if symptoms persist, consult your doctor. No, pag ang sintomas ng ubo, ng sipon, ng lagnat, ng kung ano pang mga sakit ay magpatuloy, kumonsulta na tayo sa doktor. No, persist, no, pag nagtuloy-tuloy. So, ibig sabihin ng persistency o persistence, pagpupursige. O, yung tao na yan masyadong persistent, no, masyadong porsigido, masyadong masigasig, masyadong nagpapatuloy, no, porsigido, persistent, no, yung may will na ituloy kung ano ang kanyang plano, kung ano ang kanyang nasa isip, no, tuloy-tuloy lang siya dapat. No, so persistent, no, persistency. No. Tayo na mga estudyante, pag tayo ay estudyante pa, kailangan porsigido tayo mag-aral. No. At ang estudyante ay hindi sila mas matalino kaysa sa teacher. No. Pero maraming estudyante, ayoko na mag-aral. Bakit? Palagi na lang paulit-ulit yung tinuturo ng teacher namin. No, ganun na rin ulit yun. Alam ko na yung tinuturo niya. No. At yung tao na yan, dumating sa church, at pag dumating sa church, ganun ang kanyang thinking. Ay, alam ko na yung tinuturo ng pastor, tinuturo ng teacher, alam ko na yan. Ay, huwag ka nang bumalik dito. No? Ibig sabihin, hindi ka maturuan, ibig sabihin, hindi na magbabago ang iyong klase ng thinking na yan. No? Dahil porsigido ka sa mali. No? Porsigido sa maling bagay, at yung nakakatapos lamang yung mga tao na porsigido, lalo na sa pag-aaral, kahit mahirap, may mga tao na may mga kaya, ayaw mag-aral. No, dahil hindi nakaranas ng kahirapan eh.
No, hindi nila nakita na kung ano ang mangyayari sa future pag ikaw hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral. No, hirap na yung magulang sa hanggang 4th year, first year hanggang 4th year, dinagdagan pa ng gobyerno ng another 2 years, no, junior, senior. No, pangako na pag ikaw nakatapos ng senior high school, may trabaho ka na. Pero ultimo ang gobyerno natin ang siyang number 1 na nagdi-discriminate. No? Ngayon, pag-graduate ka ng senior high school, ay okay na yan, huwag ka na mag-college kasi pwede ka na mag-aral. Pagdating, apply ka sa trabaho, gobyerno mismo, ay hindi ka college graduate, hindi ka college degree. No? Tapos maglalagay ng ganon. No? So, pahirap lang lalo. No? Pero sa part natin, we are very persistent. No, na mag-aral, magtapos. No, pero ganun ang nangyari. He that endureth unto the end, the same shall be saved. He that overcometh shall inherit all things. No, kung tayo hindi porsigido sa paglilingkod natin sa Diyos, at ang pagpupursige natin, being persistent, hanggang rapture ito mga kapatid. Dahil kung yung iba nga porsigido sa paggawa ng mali eh. No? No, hindi totoo. No. Akalain mo yung mga dating andon sa Mountain Province, andoon sa yung mga nagkakalkal ng mga bato, mga lupa para magkaroon ng gold. No, pagdating dito sa Manila, porsigido na sila, no, na magkalkal ng mga pawn shop, no. Sa ilalim pa rin ng lupa eh, no. Yung kalkal nila, no. Pag-aaralan nila 'yon. Itong bangko, itong pawn shop na ito, mula dito, pag-aaralan nila yan, mula dito sa Imbornal, ilang hakbang ito, pag-aaralan nila yan hanggat sa yung pagkalkal, may acetylene sila, may pang-welding doon sa baba, no, ganun sila. No, kaporsigido, but persistency must be used in a positive way. No, kailangan sa mabuting paraan, no, yung papa ni Sister Ning pala, baka Tuesday siya bumalik kasi Wednesday pumunta siya doon, tatanggalan because they are expecting na pag tinanggal na yung tubo sa kanyang papa, no, mawawala na ng hininga. Nung tinanggalan ng tubo, no, very persistent. No, hindi nawala ng hininga, kinaya pa. Pero bedridden until now, nakahiga lang. Pero hindi naman nagkaroon ng problema, nakakahinga. No, kaya si Doc Ning parang nabibitin. No, pagbalik dito, babalik na naman, ganon-ganon. No, parang yung kay Sister Babylin lang dati. Di ba? No, at walang makakapag-question eh. Yung akalain mong yun na, kung ayaw pa ng Diyos, no, wala tayong magawa, mga kapatid. But let's continue praying. No, pag mga ganon kasi, no, 82 years old, hindi na natin alam kung anong will ni Jesus dyan. No, but again, thank you Lord sa mga kapatiran natin na may mga biyahe. Safe din ang kanilang mga biyahe. Thank you Jesus. No, so persistency, no, ang taong walang pagpupursige, sigurado walang maaabot sa buhay. No, pero no, ilang kaya sa atin dito ang may ugaling ningas kugon? No, huwag nang magtaas ng kamay, lahat tayo mayroong ganun eh. No? Sa umpisa, bumuboylo. Pagdating sa dulo, lahat putol. No? Lahat hindi natatapos, lahat may pending. Marami tayo dyan dahil hindi porsigido tayo. No, but again, mga kapatid, di bali lang sa mga bagay na yan, pero pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi pwedeng hindi tayo porsigido. No? Dahil sa paglilingkod natin kay Jesus, hindi pwedeng wala tayong madaanan ng mga harang, mga balakid, mga problema, mga troubles, no, either pamilya, personal, trabaho, lahat pwede nating makasalubong yan sa paglilingkod natin sa Kanya. At kung wala tayong persistency, wala tayong pagpupursige, sigurado wala na tayo dito ngayon. No. Sister Kate, mag-ilang taon na ba Sister Kate? 40 years? No? Sila, sino bang ang second honor pagkatapos ni Sister Kate? No? Sister Maribel, yung mga nauna sa atin, mga kapatid, sila Sister Ellen, sila Sister Melba.
No, yung sila na mga nauna, no, just imagine, wala akong minention, Sister Telma. Just imagine, mga kapatid, kung ang salitang persistency, pagpupursige, wala sa kanila, wala tayo dito ngayon. No? Kung hindi sa mga first generation ng church natin, no, na hanggang ngayon, andito pa sila. Lord, thank you for giving them strength, for giving them the good health, Lord Jesus. Why? Because sila ang makakapagkwento kung ano ang nangyari sa church, ano ang kanilang pinagdaanan, na ngayon ini-enjoy ng mga henerasyon kagaya natin, mga kapatid. No, so just imagine, no, nakahiga ka sa kutsyon, no, ang ganda ng upuan mo doon, pupunta ka rito sa church, pag upo mo, lumulubog ka dahil no, kung wala kang pagpupursige, no, at wala kang nakikitang iba, no, na beyond sa upuan na yan ang magdadala sa atin sa langit, sa rapture, hindi na yan sila nagbalikan. Because during that time, wala kang makikita na beauty sa church natin. No, parang tabernacle. No, yung pinaka-outside made of badger skin. No? At ang badger skin, pag tiningnan mo yan sa malayo, akala mo nipa lang. No, na wala talagang kadating-dating. No, walang kasabihin mo. Pero ang badger skin, no, walang nagbibiro-biro dyan. Dahil kahit leon, hindi niya kayang ibaon ang kanyang mga pangil sa balat ng badger skin. Ganon katibay ang badger. No? No? And that was before. Nasabihin mo, ganon ang structure ng church natin, pero sila nagpursige, sila naging matibay. No? At ngayon, pag tinignan, ganon, pero pagpasok ng tao rito, it is not in the place, but in the Spirit of God na mayroon sa lugar na ito, mga kapatid. And Lord, because of their persistency, dahil sa kanilang pagpupursige, andito kami, we are enjoying this place. No, why, mga kapatid? No, dahil sa salita na yan. Ang mga magulang natin, yung mga kabataan, you are enjoying, dahil ang magulang nyo ay nagsipag, mayroon silang mga pantusto sa inyo, you must be thankful for it. No, magpasalamat kayo na kaya kayong, dahil sa kanilang pagpupursige, no, okay ang buhay natin. No, dahil yung ibang mga kabataan, magtitinda, kung ano-ano pa, no, instead maglaro, maghanap buhay na, no, para lamang makatawid sa pang-araw-araw na buhay. No, and Lord, again, we are so thankful. Dahil kung hindi sa mga leaders natin, sa mga nauna sa atin na hindi sila nagpursige, that is why, every time, no, mayroong isa sa atin, o sino man sa atin, mapakwento kay sister ganito, kay brother ganito, sister, parang wala na akong lakas para magpatuloy. Ilang taong ka na sa church? 1 month po. Ha? 1 month, wala ka ng lakas? No. Pang 1 buwan lang ang Holy Ghost mo? No. Ano ang nangyari? No. Samantalang yung iba, 20 years, 25, 30 years, no, kayang-kayang magpursige. No. Tapos, that is why, no, pag nakaramdam tayo ng panghihina, na-open ka ganin, lapitan lang natin sila. No? Para turuan nila tayo ng salitang persistency at saka consistency. No? Ay, nanghihina ka, brother? Oo, parang nanghihina ako, sister, brother. No? Paano ka na-offend? Ganun. Ay, oo, parang kukulang pala yung nangyari sa iyo, ano? No, yung offend mo na nangyari sa church, parang kukulang. No? Kami, gusto mong tanungin kung anong naranasan namin? No? Paano kami hanggang ngayon nakapagpatuloy pa? No? Why, mga kapatid? Because number 1, we love our God. We love this place. And above all, we love our Savior. Thank you, Jesus. So, and He spake a parable unto them, to this end, that men ought always to pray and not to faint. No, dahil ito, mga kapatid, sabi ni Jesus, yung mga tao, kinakailangan na palagi sila, no, ay manalangin at huwag manghina, huwag masiraan ng loob, huwag magdalawang isip, no, huwag ma-discourage. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, no, dahil we must know the value of prayer. We must know the power of our prayer. No, we pray because we acknowledge na mayroong, no, that someone is above us. No, we pray because hindi natin kaya ang sitwasyon.
That is why we pray, we ask for guidance. We pray because naniniwala tayo at may tiwala tayo ng ating nilalapitan ng panalangin ay may kaya niyang gawan ng paraan kung ano man itong mga hinaharap natin, mga kapatid. At yon ay encouragement ng Diyos na sabi niya, mag-pray kayo lagi, mag-pray kayo lagi. No? Brother Sam, nakakaantok kasi mag-pray eh. No? Parang nagbasa ka ng Bible. No? Hindi ako sanay magbasa ng Bible. One verse pa lang, one sentence pa lang, brother. Yung mata ko, parang kumain ako ng betchin yan, ng MSG. No? Parang pinipilit ko na lang. No? Pero pag sa Facebook and YouTube, pag may TikTok pa, parang nagkobra, parang nakasting na iba yung energy, energized and very persistent. No? Pero pagdating, kaya siguro mga kapatid, brother, bakit yung sister na ganito? Bakit siya nakabili na ng bagong kotse na ganito? Parang every time mag-pray sila, parang ang dali-dali nila, nakukuha ka agad. Brother, bakit kami parang, baka tamad ka sa prayer mo. No? Baka wala kang ganang mag-pray. No? Baka wala kang tiwala mag-pray. No? Baka ayaw mong magsikap, hindi ka porsigido sa prayer mo. Brother, nag-pray na kasi ako nung Wednesday na ganito sana, ganito. No, tapos wala pa rin nangyari, kaya ayaw ko na. Marami sa atin, sino kaya may ugali sa atin dito na yung makulit? Huwag kang makulit. Marami sa atin may ugaling ganun. At yan ay napakagandang ugali, basta sa tama lang natin gamitin. Yung makulit ka, yung porsigido ka talaga na kahit ang dami ng sinabi sa'yo na ganito, ganyan, ganito. No, in a positive way, pero pinagpatuloy mo pa rin, ang dami ng discouragement na sinabi sa'yo, yung simbahan na yan, hindi maganda. No, yung simbahan na yan, iisa lang ang Diyos nila dyan, si Jesus lang, sa amin marami. No, tapos ganito, pag hindi ka na, huwag ka nang magpatuloy dyan dahil pumupunta ka pa ng Wednesday, prayer meeting, pupunta ka pa, sayang, overtime sana yun, magkano pang kikitain mo, lahat, pero pumunta ka pa rin sa church, pumunta pa rin tayo sa church. No, why? Because porsigido tayo, mga kapatid, ang kailangan, wala naman siguro, and we must encourage everyone to come on a Wednesday. Why, mga kapatid? We must understand the value of our prayer. At kung gaano ka-powerful ang prayer natin, lalo na pag Wednesday na pumupunta tayo sa church, mga kapatid, dahil porsigido tayo na pumunta, nakikita natin yung effect individually, sa pamilya, sa church natin, kung ano ang effect nito, mga kapatid. Dahil ang tao na porsigido, si Jacob nga, porsigido, gumawa ng mga kalukuhan dati. Pero yung ganong ugali niya, nakita ng Diyos ng maganda ito. Porsigido siya sa mga bagay na kung saan interesado din ang Diyos. And just imagine, mga kapatid, kung tayo lahat porsigido sa mga bagay na kung ano ang interest ng Diyos, ano kaya mangyari sa church natin? Yung pagsama lang natin sa mga outreach na yan, pag hindi tayo porsigido dyan, brother, okay pala pag sumama sa outreach, kasi nakakotse na tayo, di aircon pa. Tapos mamaya, pag uwi natin, dadaan pa tayo sa fast food, talaga namang sarap sumama. Talagang sulit na sulit, brother. Pero dumating yung time. Brother, hindi magamit yung sasakyan ngayon, alanganin. Kailangan mo mag-commute, magagastos ka na ngayon, mamamasahe ka na, tapos pagdating doon, ikaw yung, na-timingan, ikaw yung may pera. Brother, hindi na ako sasama. Why? Brother, nawala na yung zeal ko. Nawala na yung pagpupursige ko. Akala ko kasi ganito lang eh. Pero dumating na yung punto na yan na ini-expose na tayo ng Diyos, mawawala na yung gana natin dahil yung expectation natin, iba na yung reality. Reality to expectation na iba. Natapos na yung, tawag doon, yung Nazareno. Sinong member dati dyan? Sa Nazareno? Si Brother Eric, nagtaas ng kamay. Kaya nating i-bribe, kaya nating
no, i-impress ang Diyos sa ganong gawain, mga kapatid. No? Na ang tao magpipray lang for that time in a year, tapos i-expect niya lahat ng kanyang mga hinaing sa buhay, problema sa pamilya, kalusugan, trabaho, lahat, personal, ini-expect niya na kaagad na siya ay sagutin ng Diyos. No? Tapos magaganon ka dyan, pero pagkatapos mo, pagtalikod mo pa lang, balik kayo doon sa Red Horse, balik kayo sa sigarilyo, sa bisyo, sa lahat ng kalokohan dyan. Pero i-expect mo, dahil nag-pray ka na, nagpakita ka ng pursigi mo, pagiging persistent mo, na sumama ka doon para makita ng Diyos, kaya-kaya natin siyang bulahin. No? No? And it is only the mercy of God, no, awa na lang ng Diyos na pakinggan niya yung mga tao na yan, nasagutin yung mga panalangin nila. No. Dahil marami din dyan, sigurado, na lumalapit sa Diyos, mali lang ang paraan. No. No, naranasan na natin yan. Gusto nating lumapit sa Diyos, pero mali lang yung mga ways, mga paraan na paglapit natin. Pero dahil nakita ng Diyos na tayo ay buo ang ating puso, pinakinggan niya tayo, inayos ng Diyos, at dinala niya tayo sa lugar na ito, para yung pagpupursige natin, hindi naman masayang. No, thank you, Jesus. No. Dahil yung bang, no, pinaglaban mo na lahat, ginawa mo na lahat, tapos pagdating sa dulo, mali pala. No, tapos sabihin mo, grabe, lahat ng investment ko nasayang lang. No, lahat ng pinaghirapan ko, 50 years ko sa action movies, no, ininvest ko dyan sa Hollywood Hill, nasunog lang. No, walang nangyari. No, naubos lang. No, maling pagpupursige. No, but God encourages us always to pray. No, that is why, no, sa umpisa lang naman yan lahat, mga kapatid. Lahat naman sa umpisa tayo nagrereklamo palagi. Pag may changes, magrereklamo tayo sa umpisa. Pero pag nasanay na tayo dyan, na yakap na natin, hindi na tayo magrereklamo, even in our prayers, no, sa umpisa, kung thank you Jesus lang ang nagagawa natin, paghiga, thank you Jesus. Solve. Pagising natin, hey, late na ako, thank you Jesus. No. And Lord, thank you for being a long-suffering God. No. 24 hours a day, ang oxygen sa utak natin, hindi nagkaroon ng gap. Tapos sasabihin ni Jesus, wala pang 1 second yung thank you Jesus mo, yun lang naibigay mo sa akin. No, hindi talaga patas eh. No, porsigido ako na bantayan ka pagbiyahe mo sa labas, pagising mo, pagbiyahe mo ng LRT, ng bus, ng jeep, ng motor. Ito mga kapatid, ganon ka porsigido ang Diyos, may anghel pa tayo na gwardya. No? Ganon siya kaporsigido. Tapos pagdating sa prayer on a Wednesday, Brother Sam, malapit na yung 30 minutes. No? Wala pa rin ba? No? That is why sikapin natin, mga kapatid, we understand na yung mga kapatiran natin na iba, may problema, may hinaharap on a Wednesday, pero sikaping ipaglaban natin na tayo ay makarating on a Wednesday dahil iba ang value nito, mga kapatid. No, iba ang value nito. Ngayon makikita natin, no, madami tayong unspoken request. Madami tayong mga memorial prayer at hindi natin alam kung kailan ito masasagot ng Diyos. Pero ano lang naman ito eh. No, sabi nga nila, pag sa umpisa daw, mayroong manliligaw na hindi siya gusto nung girl. Pero pag ang manliligaw daw masyadong makulit, no, minsan napipilitan na lang magsabi ng yes, ng oo. No, ang kulit mo kasi. Sige, tayo na. no, sa sobrang kakulitan. No, pero huwag kayong sasagot dahil lang naawa kayo. No, dahil nakulitan kayo, never do that. No, kasi may may magkakaroon ng problema yan someday. No, verse 2, saying there was a city, ito mga kapatid, saying there was a city, there was in a city a judge, no, mayroong isang hukom sa isang bayan, sa isang syudad, which feared not God, walang takot sa Diyos, neither regarded man. No, walang taong pinagpipitagan. No, yung tao na ito, walang takot sa Diyos, yung isang hukom, yung isang judge,
walang pakialam sa mga tao. And there was a widow in that city. Mayroong isang balo sa bayan na yan, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. No. Sa Tagalog nito, yung baong ang balong babae na ito, no, makulit, madalas pumupunta sa hukom na ito at sinasabi niya sa hukom, sabi niya, ano mo ako, avenge me, hindi ipagtanggol ipaghiganti mo ako sa aking kalaban, sa aking kagalit, kaalit. Sabi niya, ipaghiganti mo ako. No, lagi siyang pumupunta doon. No? Pero ano ang karakter ng isang hukom? No, masama na hukom. No? Of mine adversary, yung widow na babae, makulit, laging pumupunta doon. No, and he would not for a while. No? Sabi niya, ayaw ko. No? Sabi niya, ayaw ko. No, wala nga akong pakialam sa iyo, wala kang pambayad, wala kahit ano, tapos no, ay gagawan pa kita ng paraan. No, and he would not for a while. No, pansamantala, ayaw niya talagang gawan ng aksyon. But afterward, he said within himself, sabi niya, pero kinalaunan, sabi niya, inaraw-araw ako ng babae na ito. No, pupunta sa almusal, makikiawa, makikisuyo, pumunta sa tanghalian, makikiawa, makikisuyo, pumunta sa gabi, mangungulit ulit. Pagdating ng hating gabi, andyan siya ulit. No? Sabi niya, no, saglit lang. No? Yun yung naisip niya sa kanyang sarili. Sabi niya, though I fear not God, no, sabi niya, kahit wala akong takot sa Diyos, no, wala akong pinagpipitagan sa mga tao dito, wala akong pakialam kung ano ang, no. Pero sa verse 5, sabi na, yet because this widow troubleth me. No. Sabi niya, kaso ang babae na ito, binabagabag na ako, no, trouble na ang binibigay sa akin, nagsasuffer na ako sa kanyang mga ginagawa, no, napapagod na ako sa kanyang pangungulit, no, nagkaroon na ako ng mental pressure. Yung mga anak ko, sinasabihan na ako, gawan mo na ng paraan, ganito. No, makulit na siya, nangiistorbo na siya, wala siyang pakialam sa kung ano mayroon ang mga neighbors dito, basta ang kanya lang, makulit ako rito. Sabi niya, sobrang trouble na ito. No, hindi na ako mapakali rito. No. Yet because this widow troubleth me, I will avenge her. No. Ipaghihiganti ko siya, pero yung kanyang unang inisip, anong sabi niya? May ayoko. No, ayoko. Sabi niya, hindi ako kikita sa iyo, poproblemahin mo pa ako. Yung mga judge, minsan nagtuturo yan. No, yung mga justice, minsan magtuturo yan sa isang school. No, ang isang oras lang nila, pinakamababa, 10,000. No, pag pinagturo mo yan sila. Tapos itong babae na ito, na widow, no, pupunta sa kanya at mangungulit. No, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Sabi niya, tuloy-tuloy yung kanyang pagpupunta sa akin, napipikon na ako, nauubos na yung pasensya ko. No? Anong style ng babae? Very porsigido. No? Very persistent sa kanyang gustong mangyari. No? She weary me, no? mauupos ako dito. And the Lord said, hear what the unjust judge said. No? Sabi niya, pakinggan nyo na ito kung ano ang sasabihin ng unjust, ng liko, no, na hukom. Sa verse 7, and shall not God avenge His own elect? No, hindi baga ipagtatanggol, ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili, no, na siyang tawag dito, umiiyak sa araw at gabi, no, night and day, unto him though he bear long with them, no, no, yung may pagpapahinuhod pa. No. Anong sabi ng Diyos, mga kapatid? And shall not God avenge His own? No.
At ang sabi pa niya rito, sabi niya, ang judge, ang hukom na ito ay liko, no, hindi matino. Pero verse 8, I tell you that He will avenge them speedily. No, sinasabi ko sa inyo na yon ay kanyang ipagtatanggol ng mabilisan. Nevertheless, when the Son of Man cometh, no, kung darating ba ang anak ng Diyos dito sa lupa, shall He find faith on the earth? Makakakita ba siya ng pananampalataya dito sa lupa? No? Bakit ito sinabi ng Diyos, mga kapatid? No, sa isang in-example pa niya sa isang tao, no, na isang hukom na hindi makatuwiran, liko na klase ng hukom. Pero yung hukom na liko, no, napilitang gumawa, na aksyonan itong bagay na ayaw niya dahil sa pangungulit ng widow. No? Pero hindi kasi yun ang issue, mga kapatid, kung gaano kasama ang hukom. Ang issue dito, kung gaano tayo kapursigido sa bagay na gusto nating matupad. At ang gustong mangyari ni Jesus, sabi niya, you pray. And when you pray, magkaroon ka ng porsigido na hanggat hindi natutupad yung prayer na yan, huwag kang tumigil. No? Sabi niya, huwag kang manghina. No, sinabihan ka lang ng hukom. Brother, yung request mo, walang mangyayari dyan. No? Akala ko ba pagdating sa church, may bigayan. No? Anong bigayan? May ayuda, may akap, may kapos, may kung ano na lang. No? Akala ko ba mayroon dyan? No? Nakarinig ka lang ng konti na yan. Ay brother, hindi na ako magpapatuloy. Bakit? Sinabihan ako ni sister, ni brother, na yung palda ko daw maikli. Maikli naman talaga. No? Brother, yung buhok ko daw, ganito, ganyan. No? Hindi na ako pupunta. No? Pero anong gusto nating mangyari? Gusto natin makasama sa rapture. No? Gusto nating makasama sa langit. No? At hindi mawawala sa paglilingkod natin kay Jesus, makakaranas talaga tayo niyan. No? Pero saan tayo nagpoporsigi? Sa rapture. No, sa langit na inaantay natin, no, pag nasabihan lang ng konti, no, nagsabi lang yung judge, yung hukom, ay umalis ka na rito, istorbo ka lang. No, hindi na ako babalik. No, ayaw ko na. No, hindi tayo ganun kaporsigido. Pero alam ng babae na balo na ito na walang ibang mag-aaksyon ng kanyang problema kung hindi yung hukom. That is why pabalik-balik siya doon, hindi pumunta na ako sa barangay kapitan, walang nangyari. Pumunta na ako sa mayor, walang nangyari. Ito hukom, dito ako pupunta, hindi ako titigil dito dahil siya ang gagawa ng solusyon sa problema ko. No, kaya doon siya pabalik-balik. Alam natin, mga kapatid sa church, walang ibang gagawa ng rapture kung hindi ang Diyos natin. That is why pabalik-balik tayo sa church, mga kapatid. No, hindi tayo lito, hindi tayo ligaw. No, every time mayroong sitwasyon, saan tayo pumupunta? Dito sa church. No, every time ng oras natin, every time ng prayer, every time ng service natin, umaga, hapon, ng Sunday, we always come to church because ang Diyos ang siyang may kakayanan na gumawa ng sitwasyon. No. Oh Lord, 5 years na ako dun sa church. No, parang walang nangyari sa buhay ko. No, yung iba nakabili na ng bisikleta. Lord, yung akin ultimo kapirasong gulong, wala. No, Lord, ayaw ko na sa iyo. No, sayang lang yung pagpupursigi ko. No, saan ka ngayon pupunta? Balik tayo doon. Lord, sabi mo ganito, ganyan, walang nangyari. Lahat ng discouragement na pwede nating maranasan, walang nangyari. Pero pag pupunta tayo dyan sa labas, Lord, ayaw ko na dyan. No, doon na ako pupunta kasi doon mas yayaman ako lalo. No, dahil pag wala na ako sa church, wala na akong Wednesday. No, so gagamit ko na ngayon ang oras ko. No, pag wala na ako sa church, wala na akong Sunday. No, kahit pabalik-balik ako sa Boracay. No, kahit pumunta ako kahit saan ako pumunta, wala nang harang. Forever ito na bakasyon. No, pwede, di ba? No, pwedeng ganon ang mangyari. No, porsigido sa mali. No, pero bakit tayo nagpapatuloy dito, mga kapatid? Because we believe na walang ibang gagawa na mapabuti ang buhay natin kung hindi si Jesus. Kung hindi ang lugar na ito kung saan tayo naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. That is why every Wednesday we kneel down.
No, hindi tayo napapagod, hindi tayo nagdadalawang isip na ang Diyos hindi gumagawa ng paraan, hindi sumasagot sa prayer natin. Lagi tayong pumupunta on a Wednesday because nakita na natin ang effect na at makita ng Diyos, grabe yung mga tao na ito. No? 40 years na, porsigido pa rin. 35 years na, porsigido pa rin. Of course, Lord, why? Wala pang rapture eh. No, hindi pa natatapos ang rapture. Hanggat hindi pa tapos ang rapture, hindi tayo magsasawa at mapapagod na pabalik-balik dito sa church, mga kapatid. No, why? No, ang gustong makita sa atin ng Diyos, na ano ang sabi niya, no, gusto niyang makita kung gaano tayo kapursigido. Sabi niya, you pray. No, pag hindi ka sinagot ngayon, huwag kang mawala ng lakas ng loob, huwag kang manghina. Sabi niya, ipiluhod mo ulit. No, si Daniel, 21 days nag-pray. No, sabi niya, Lord, parang walang nangyayari. 21 days na, umaga, hapon, tanghali. No, lagi ako nagpe-pray. No, pati nga yung pagpe-pray ko sa iyo, minasama na nila eh. No, dahil hindi na nila nagustuhan. No, sinumbong na nila ako kay, Nebukadnezar ba yun? No, eh. Basta yung doon, sa Babylon. Basta bahala na tayo dyan. No. Sabi niya, minasama na nga nila. Ilan na yung mga tao nagsabi niya, Wednesday? No, mga boss natin, Wednesday, punta na naman. Yes sir. No. Prayer meeting, prayer meeting. No, punta. Sir, hindi mo na ako mag-overtime kasi prayer meeting namin. No. At pag nakita ng Diyos yan, mga kapatid, no, masyado tayong porsigido. No, hindi tayo basta-basta nadadala na. Yung bang, kunting lang. Tapos Lord, ayaw ko na, tampo na tayo sa Kanya. No, ayaw na natin bumalik sa church. No, magbabakasyon muna tayo. Brother, medyo nasaktan ako sa sinabi mo. 2 weeks muna akong hindi pupunta sa church. No, tapos babalik na lang ako pag na-heal na yung aking sugat. No, babalik na ako ulit dyan. Paano tayo nagpupursige niyan? No, paano tayo magpapatuloy niyan, mga kapatid? Pero ang gustong sabihin ng Diyos, ni Jesus, na magkaroon tayo ng ugali sa pagpupursige, especially in our prayer, no, na huwag tayong magpakapagod. Sige lang, iluhod lang natin. No? Lahat tayo na tumagal na sa church. No? Ano ang every time, no, maligo tayo, magbihis tayo. No? Ano ang naiisip natin pag nakita natin yung tuhod natin? No? Yung tuhod natin, kulay itim. Di ba? No? Ito, yung dito mismo. No? Lalo na sa mga tumagal sa atin sa church. No? Pag nakita natin, ligo tayo, ganon, kahit kuskusin mo pa yan, pagtingin natin, Lord, ito ang effect ng prayer. No? Lord, ito ang value ng prayer namin sa iyo. Tingnan mo, Lord Jesus, itim na. Oh. Iba yung kulay. Yung iba nagpapabelo pa para yung kulay, lahat isang kulay lang. No? Samantalang tayo, ito ang investment natin sa prayer that every time makita natin to, Lord, ito na yung faithfulness namin. Oh. Yung tuhod namin na kulay itim. Dahil sa kakaluhod, yung siko natin na ibang kulay, sa kakaganon. No? At hindi yan ginagawa ng mga tao dyan sa labas. No? And every time we kneel down, nakikita ng Diyos na, grabe, porsigido tong mga to. No? Hindi ko man sinagot ang prayer nila sa ngayon, pero sila patuloy na naniniwala na ang kanilang mga prayer ay aking sasagutin. No? Dahil hindi sila napapagod, ay sino ba naman ang hindi makulitan? No? Kahit masama ka pa na tao, dahil ang dala sa iyo, trouble palagi, trouble ganito, katok ng katok ganito. Sa umpisa, kaya mo pa yan. Pero anong gustong mangyari ng Diyos? Huwag kayong mapagod, kulitin nyo ako ng kulitin. No, dahil pag kayo nang ulit, hindi ko problema paano sagutin ang mga needs nyo sa buhay. Hindi niya yan problema. Anong gustong makita sa atin ng Diyos? Makita niya na makulit tayo sa prayer. No, naman, nalangin tayo sa Kanya, mga kapatid. No, Matthew chapter 7, Pasuyo, Brother Roman. Matthew chapter 7, verse 7. Ask and it shall be given you. No, ito lahat mga salita ito ni Jesus eh. No, andito lahat ng sagot sa pangangailangan natin. No, andito lang. Sabi niya, ask. Sabi niya, manghingi ka and it shall be given you at ibibigay sa iyo. No, kung tayo pa naman mahiyain minsan. No, gutom na gutom ka na.
nakailang invite na sa'yo. Brother, kain ka. Sister, kain ka. Anas na, busog. No? Dahil porsigido ka na mahiyain. No? Samantalang yung iba, ay, kakarating mo lang. O, kami naka-3 plate na. Tuloy-tuloy lang. No? Banat lang ng banat. No? Asked. No? God has given us, may bibig tayo mga kapatid. Every time we pray, wag tayong manahimik. No? Every time we pray, wag tayong dati na tayo dyan sa pinanggalingan natin ang sabi nga nila, pag nalaglag yung karayom, malirinig mo dahil walang ingay. Pero ayaw mangyari ng Diyos niyan. Sabi niya, you asked. No? Meron bang nanghihingi na hindi nagsasalita? Ano yan, by the letter? No? No? Magkatabi lang tayo, tinix mo pa. No, magkatabi na lang tayo eh. Brother, gusto ko yung ulam mo eh. No? Pag-check mo, ay brother, galing pala sa'yo ito. Tapos sasagot din siya. Okay, sige, kunin mo na. Magkatabi na lang kayo niyan. No, brother, thank you ha. No? Ano yan? No? Sayang, that is why sabi niya, you ask, manghingi ka. Dito pa rin tayo, gamitin natin ang bibig natin mga kapatid. That is why every time we pray, kaya siguro yung iba, every pagdating dito on a Sunday, no, sabi, Jesus, thank you, sinagot mo yung prayer ko. Lord, bakit? Grabe, lagi sinasagot yung prayer nila. Yung akin, wala pa. Bakit? Nanghingi ka ba? No? Hindi ka nga nagsalita sa prayer? No? Wala ka nga sinabi? No? Sila kasi maingay. No, lahat ng yan, may angel dyan sa gilid. O, ilista mo lahat ng needs niyan, ha? Ilista mo. No, ano ang kailangan niyan? Ilista mo. No. Tapos magrereklamo tayo sa kanya, Lord, ito yung listahan mo, wala kang sinabi. No. Sabi ko sa iyo, you asked eh. Lord, nahihiya ako eh. No. Ang tagal mo na sa church, nahihiya ka pa, ibig sabihin hindi mo ako kilala. No, yung listahan mo hanggang ngayon, blanco pa rin yung kanila, iba, ang dami ng unspoken request na lahat na sagot. No, pero yung sa atin, wala pa rin, puro lahat ekes. No, tapos ipaparatang natin sa Diyos na, Lord, no, hindi ka faithful sa amin, hindi ka faithful sa akin, hindi ka sumasagot sa amin. No, ipaparatang natin sa Kanya. Pero sinong may problema? Tayo. Sabi niya, you asked, and it shall be given you. No, kahit sa prayers, huwag na tayong patamad-tamad mga kapatid. At marami na sa atin ang nakaboylo talaga sa prayer natin. Ibang level na yung prayer natin every Wednesday. No, at sabayan lang natin yan. Huwag na tayong mahiya dyan sa katabi natin. Ay, grabe, persigido, walang salita. Mula umpisa hanggang natapos. No, very persistent. No, tapos, nung natapos na yung prayer meeting, grabe, siya yung top-notcher, ginising pa. No? Why? No? Sayang ang effort natin, sayang ang punta natin sa church. No. Tapos mag-i-expect tayo everyday na, Lord, sana yung prayer ko na ito, nasagot mo na. No, you never say anything. No, wala kang sinabi. Ano ang action na gagawin ko? Wala kang sinabi. Lord, i-text ko na lang sa iyo. Sabi ni Jesus, walang cellphone sa langit. No. Hindi ka makakonect. No. Sabi niya, seek and you shall find. No, ikaw ay maghanap at ikaw ay makakakita. Knock, and it shall be opened unto you. No, ito mga kapatid, nagre-require lahat ng action natin. You ask, you say, kailangan may action kang gagawin. You find, may action kang gagawin. Pag naghahanap ka, pag kumatok ka, mayroon kang action na gagawin. Lahat ito manggagaling sa atin. Hindi manggagaling sa Diyos. For everyone that asketh, receive it. Sinungaling ang Diyos kung sinabi niya ito na hindi niya kayang gawa ng paraan. No. Tayo pwedeng magsinungaling. O brother, akong bahala dyan. No, anong problema mo? Sige, akong sasagot. No. Pagdating ng oras na yon, brother, ano nangyari? Ay, brother, nakalimutan ko. Pasensya ka na talaga. May kamot ulo pa yan. Brother, pasensya. Nung nakalimutan ko, ganun tayo. Pero ang Diyos natin iba. Sabi niya, sa bawat isa na nanghihingi ay makakatanggap. So anong sikreto mga kapatid? Manghingi tayo sa Diyos. But again, wag nating kaligtaan, brother, grabe, nagporsige na ako sa prayer, lahat ng ganito, pero brother, walang nangyari. No?
Ano sabi ng Diyos? Delight yourself in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Lord, pray ako ng pray. Puro ka naman kalukuhan. No? Puro naman hindi maganda ang ginagawa mo sa harapan ng Diyos. What we will expect? Na-aksyonan niya yung ating prayers? No. We must delight ourselves before the Lord and He will give us the desire of our heart. For everyone that asketh, receive it, and he that seeketh, find it, and to him that knocketh, it shall be opened. Salita ito ni Jesus, mga kapatid. Binibigay niya na sa atin para gumanda ang buhay mo. Ganito gawin mo. You ask, mag-ano ka kasi andito lang ako nakikinig. At willing at handa na umaksyon. Or what man is there of you, whom if his son asked bread, will he give him a stone? Mayroong bang isang anong klaseng tao, manner ang tao na ito, na yung kanyang anak ay humingi ng tinapay, ibibigyan ba niya ng bato? Sabi niya, or if he asked a fish, humingi ng isda, will he give him a serpent? Bibigyan ba niya ng isang ahas? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, yung mga masasama nga ay kayang magbigay ng mabubuting mga bagay sa kanilang mga anak, how much more shall your Father which is in heaven give you good things to them that ask Him. Kagaya ng isang hukom kanina, mga kapatid, na masama, na liko na klase ng hukom. Gustong sabihin ni Jesus na yun nga masama na hukom. Pero inaksyonan yung prayer, yung pangungulit ng babae. Sabi niya, kayo pa kaya? Na mga anak ko at ako pa kaya? Hindi handa na sagutin ang lahat ng mga prayers ninyo. Na sabi niya, ito masama, inaksyonan pa rin. Sabi niya, ako pa kaya? Hindi kaya kayang sagutin kung ano man ang mga needs, mga hinahangad natin sa buhay. Sabi niya, ako pa kaya? Good things sa mga tao. Pero ano ang susi, mga kapatid? Andito sa atin. Magporsige tayo sa ating panalangin, magporsige tayo sa paglilingkod natin kay Jesus, mga kapatid. But dahil yun ang gusto niyang makita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Persistence with prayer, tinuruan tayo ni Jesus that we should ask and keep asking. May mga tao na sinabihan mo na, tuloy pa rin. May mga tao, may mga bata na kakasabi mo lang, ganito, ganyan, ganito. Pagtalikod, gagawin pa rin nila yung gusto nila. Anak, huwag kang tumakbo kasi ganito, baka madapa ka maganito. Yes, Papa. Opo, Papa. Pagtalikod, takbo na naman. Kung ano-ano na naman dyan, porsigido pa rin. At gustong turuan tayo ni Jesus, mga kapatid, that pag tayo nang hingi, we must keep on asking. Sabi niya, tuloy-tuloy lang. Dahil sabi niya, yung taong masama nga umaksyon, sabi niya, ako pa kaya? Pag ang Diyos kaya, nakulitan na sa prayer natin, aksyonan ko na ito. Ito, 5 years na itong unspoken request, 10 years na itong memorial prayer, sagutin ko na kaya ito. Ito, 40 years na ito. Sister May, nakailang taon ka na, Sister May? Nakaisang taon na ba si Sister May? Kailan pa lang nagsabi yung mister niya? Si Sister Adelaida, kailan pa lang nagsabi? How much more si Sister Kate? Lord, 40 years, sagutin mo na! Sagutin mo na, Lord Jesus. Yung prayers namin. Why? Dahil pag nakita ni Jesus, grabe, 40 years, hindi pa natigil. Lord, kahit hindi ko na yan sabihin, andito na yan sa puso namin. Alam na alam mo na yan, Jesus. Because yun naman ang takbo ng prayer natin. We pray, hindi tayo demanding. Lord, kami nagpe-pray, kami nananalangin, sagutin mo yung prayer namin. Hindi dahil sa kami ay entitled. Depende pa rin yan, Jesus, kung kailan mo sasagutin. That is why mayroong iba mabilis, mayroong after 10 years, mayroong 14 years, mayroong 5 years. Depende kung kailan sasagutin ng Diyos. Pero hanggat may lakas pa tayo, mga kapatid, we will not stop on praying. We will not stop sa pagkulit sa Diyos natin, mga kapatid. Why? Ilan na kaya sa atin ang sinagot dito? Pwedeng makapagpatunay na ito sinagot ng Diyos after 30 years. Ito, 12 years. Yung sa kay Sister Bell. Iba pa yan. Sa mga anak, 12 years. Patagalan tayo dito.
patagalan tayo na, Lord, yung amin ganito, ilang years pa lang. Pero ang gusto nating sabihin na, Lord, no, ikaw lahat ang sasagot nito. No, according to your time, basta kami mangungulit lang sa'yo. Lord, ganito, bakit wala pa rin? No, napakasimple ng sinasabi ni Jesus. Sabi niya, mangulit ka. No, wag kang magtigil, kulitin mo lang ako ng kulitin. Pasipagan ito mga kapatid. No, patibayan ito, pakulitan ito sa harapan ng Diyos. No, dahil, ikaw ba naman No, yung anak, no, nagpaalam sa nanay, hindi pinayagan ng nanay. Pumunta sa tatay, no, hindi sinabi ng anak na nagsabi na yung nanay na hindi siya pinayagan, pero pumunta doon sa tatay. Tay, ganito, ganyan. Pinayagan ng tatay. Di nag-away yung nanay at tatay. Hindi mo sinabi. No, hindi mo sinabi na hindi mo pala pinayagan. Hindi naman nagsabi yung anak mo na hindi mo siya pinayagan. Naisahan. No? No. Pero minsan, wise yung magulang. Ano sinabi ng nanay mo? Ayaw daw di ayaw. Wala ka nang magawa doon. No. Pero minsan, dahil yung anak masyadong makulit, Nay, tay, sige na tay, ganito, pagbigyan mo lang ako ganito. Nakasampung balik, ayaw pa rin. No. Sa panglabing isa, dahil sa sobrang kulit, no, sige na, pagbigyan muna natin kasi mukhang ano talaga. No. No. Ganon din ang karakter ng Diyos natin, mga kapatid. Kulitin lang natin siya ng kulitin. Huwag tayong magkapagod. No, mga last verse natin, mabilisan lang, Romans 12:12. Romans 12:12. Rejoicing in hope, no, patient in tribulation, continuing instant in prayer. No, sa Tagalog, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian. No, kailangan may pagtitiis. Hindi kailangan na pag medyo nahirapan ng konti, magmumura ka na, maghuramintado ka na, magwawala ka na. Sabi niya, no. Sabi niya, magmatiisin. No, pag may kapighatian, magmatyagain, no, sa panalangin. Continuing instant in prayer. James 1:12. No, dito tayo magtatapos, may ilang verses lang. James 1:12, blessed is the man that endureth temptation. No, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. No, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat sa kanyang pagkasubok sa kanya, no, siya ay tatanggap ng korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsiibig sa kanya. No, another verse, dalawang verse na lang ito, 2 Thessalonians 3:13. 2 Thessalonians 3:13, but ye brethren, be not weary in well-doing. No, in well-doing. No. Sabi niya, ngunit kayo'y mga kapatid, huwag kayong mangagpagod sa paggawa ng mabuti. No, and last verse, Hebrews 10:36. For ye have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. No, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong nagawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Again, mga kapatid, persistency. No, huwag tayong mapagod, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod natin kay Jesus, mga kapatid. For in due time, God will answer our prayers. Thank you, Jesus.